Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-60 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Kasal ni Maria Clara. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, ipinakita ang kasiyahan ni Kapitan Tiago dahil hindi siya hinuli o tinanong man lamang ng pamahalaan. Bilang pasasalamat, nagpamisa siya sa iba't ibang simbahan. Samantala, baligtad ang nangyari kay Kapitan Tinong na dumulog sa pamahalaan at nagdulot ng karamdaman at takot sa kanya. Dumating sina Linares at ang mag-asawang de Espadanya sa bahay ni Kapitan Tiago. Pinag-usapan nila ang nalalapit na kasal ni Maria Clara at Linares. Nagpasya si Kapitan Tiago na ipakasal ang anak kay Linares dahil sa kanyang paniniwala na mabubuksan ang pinto ng palasyo para sa kanya. Sa bahay ni Kapitan Tiago, makikita ang iba't ibang personalidad tulad ni Padre Salvi, Padre Sibila, ang mga Pransiskano at Dominikano, ang Alperes, ang mag-asawang de Espadanya, at si Teniente Guevara. Usap-usapan ng mga bisita ang nalalapit na kasal ni Maria Clara at Linares. Isa sa mga babaeng bisita ang nagsabing tanga si Maria dahil sa pag-aakalang kayamanan lamang ang habol ni Linares. Tinanggal ni Teniente Guevara ang takot ng lahat na maaring mabitay si Ibarra at sinabing ipapatapon lamang ito. Pumunta naman si Maria sa azotea ng kanilang tahanan. Doon, nakita niya ang isang bangkang dahan-dahang lumalapit sa tapat ng kanilang bahay. Punong-puno ng damo ang bangka at may sakay na 2 lalaki, sina Elias at Ibarra. Lumalabas na iniligtas ni Elias si Ibarra mula sa kanyang kamalasan. Dumaan lamang si Ibarra upang sabihin ang kanyang nararamdaman kay Maria at bigyan siya ng kalayaan na magpasya tungkol sa kanilang kasunduan. Dahil dito, inamin ni Maria ang dahilan kung bakit siya papakasal kay Linares. Sabi ni Maria, napilitan lamang siyang talikuran ang kanilang pag-iibigan dahil sa kanyang yumao na ina at sa kanyang 2 amang nabubuhay pa. Ngunit sinabi niya na hindi niya mahal si Linares at tanging si Ibarra lamang ang kanyang tunay na minamahal. Mahigpit na niyakap at binusisi ng halik ni Ibarra si Maria Clara. Sa isang iglap, tumalon si Ibarra pabalik sa pader at sumakay muli sa bangka. Samantala, lumuhod si Elias sa harap ni Maria at nag-alis ng kanyang sombrero, saka umalis palayo sa kanilang lugar habang tumutulo ang mga luha ng dalaga. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Labis na natuwa si Kapitan Tiago dahil hindi siya napahamak o hinuli ng pamahalaan, kaya siya ay nagpamisa bilang pasasalamat. Si Kapitan Tinong ay nagkasakit at nagkaroon ng takot matapos siyang imbitahan ng pamahalaan dahil sa pangambang mapagbintangan bilang pilibustero. Dumating sina Linares at ang mag-asawang de Espadanya sa bahay ni Kapitan Tiago upang talakayin ang pagpapakasal ni Maria Clara at Linares. Si Maria Clara, bagamat malungkot, ay magalang na tinanggap ang mga bisitang Kastila at Intsik habang nagiging paksa ng usapan ang kanyang kasal kay Linares. Nagtagpo sina Maria Clara at Ibarra sa azotea, kung saan ipinahayag ni Ibarra ang kanyang damdamin at binigyan ng kalayaan si Maria Clara. Ipinagtapat ni Maria Clara na tanging si Ibarra ang kanyang mahal. Mga mahahalagang tauhan, Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara. Siya ay tuwang-tuwa dahil hindi siya hinuli o tinanong ng pamahalaan. Nagpamisa siya bilang pasasalamat dahil hindi siya nadamay sa kaguluhan. Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago na kabaligtaran ang sinapit. Siya ay nagkasakit at naging putlain dahil sa takot na baka siya'y mapagbintangan o madamay sa mga pilibustero. Alfonso Linares, ang lalaking ipinapakasal kay Maria Clara. Siya ay itinuturing na makapangyarihan dahil sa kanyang ugnayan sa Kapitan General at inaasahan ni Kapitan Tiago na magdadala ito ng prestihiyo sa kanilang pamilya. Doña Victorina, asawa ni Don Tiburcio de Espadanya.
Siya ay masaya sa balitang ikakasal si Maria Clara kay Linares at sumasang-ayon sa pagpapataw ng parusa kay Ibarra bilang isang pilibustero. Maria Clara, anak ni Kapitan Tiago na ikakasal kay Linares ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Siya ay labis na nalungkot ngunit sinusunod ang kagustuhan ng kanyang ama alang-alang sa kanyang mga magulang at sa pamana ng kanyang ina. Ipinahayag niya ang kanyang tunay na damdamin kay Ibarra. Ibarra, ang dating kasintahan ni Maria Clara na itinakas ni Elias upang makapiling ang kanyang minamahal sa huling pagkakataon bago sila tuluyang maghiwalay. Elias, ang taong tumulong kay Ibarra upang makatakas mula sa pagkakakulong. Siya rin ang nagdala kay Ibarra kay Maria Clara upang magpaalam. Teniente Guevara, isang opisyal ng mga sibil na nagpahayag na si Ibarra ay hindi bibitayin kundi ipapatapon lamang. Siya rin ay nagbigay ng impormasyon kay Maria Clara tungkol sa kaso ni Ibarra. Padre Salvi at Padre Sibila, mga panauhin sa bahay ni Kapitan Tiago. Al Perez, isa pang personalidad na panauhin sa bahay ni Kapitan Tiago. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang pangunahing tagpuan ng kabanata ay naganap sa tahanan ni Kapitan Tiago, kung saan nagtipon-tipon ang iba't ibang personalidad para sa nalalapit na kasal. Sa dulo ng kabanata, tumungo si Maria sa azotea ng kanilang tahanan kung saan niya nakita sina Elias at Ibarra. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Palasyo, tahanan ng hari o reyna, simbolo ng kapangyarihan. Luha, tulo o patak mula sa mga mata. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kapangyarihan at posisyon sa lipunan ay maaaring magdala ng kasiyahan. Ngunit hindi nito maiiwasan ang tunay na damdamin ng tao, lalo na ang kalungkutan at takot. Ang kasal, bilang isang mahalagang desisyon, ay hindi dapat ipilit lalo na kung hindi mula sa tunay na pag-ibig. Ang pilit na pag-aasawa ay nagdudulot ng sakit sa kalooban. Ang takot sa pamahalaan at ang posibilidad ng pagpaparatang ay maaaring magdulot ng labis na pagkabalisa at pagkasira ng kalusugan tulad ng nangyari kay Kapitan Tinong. Ang pagmamahal ay hindi mapapantayan ng anumang kayamanan o posisyon, tulad ng ipinakita ni Maria Clara na tanging si Ibarra lamang ang kanyang tunay na minamahal. Ang pagpapatawad at kalayaan ay mahalaga sa pag-ibig, tulad ng ginawa ni Ibarra nang bigyan niya ng kalayaan si Maria Clara tungkol sa kanilang kasunduan. At diyan nagtatapos ang ika-60 kabanata ng Noli Me Tangere, ang kasal ni Maria Clara. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.